Bilyon-bilyong pisong halaga ng infrastructure projects ang nakuha ng mga kumpanya na pagmamay-ari ng mga kapamilya ni Party List Representative Edwin Guardiola. Pero may sagot si Congressman Guardiola sa mga akusasyon. Wala siyang financial stakes sa mga lumutang na kumpanya. Narito ang Agenda Weekend Report. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS party list sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, S-Ang Construction and General Trading Incorporated ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguerra ang nakalistang managing officer, at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa isang pahayag, sinabi ni Guardiola na wala siyang financial interest sa Newington Builders, Laurel Development Corporation o sa S-Ang Construction. Dagdag pa niya, mula nang maluklok sa pwesto noong 2022, nagpapakita siya ng kanyang pagtalima sa transparency at accountability. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga ebidensya siya ng kickback ng ilang mambabatas sa infrastructure projects ng pamahalaan sang-ayon kay Escudero. Sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, idadivest nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. Hinihintay pa rin ng Billionaire News Channel ang sagot ng mga kumpanya ng mga kaanak ni Guardiola at ng DPWH sa Batangas.